kapag lumindol. Kasi, di ba, yung una mong gagawin, hanapin mo yung exit. Tatakbo ka. Eh kung nasa gitna ka ng mall, ang layo nun. Sasakay ka ba ng escalator? Sasakay ka ba ng elevator? Pupunta ka ba sa exit ng hagdanan? Ano po ang gagawin? Ang lindol itself, earthquakes don't kill people, but buildings or structures do. So ang lindol naman, delikado lang pag nasa loob ka ng isang struktura dahil yun ang papatay sa yung struktura at yung pa pwedeng bumagsak sa'yo. So while may tremor, yung pag-ugan ng lupa, no, pag intensity 5, 6 pataas yan, dyan nababagsak yung mga nasa cabinet natin. At pag nakita natin na nangyayari yan, nagsisway yung mga overhead objects, gagawin na natin yung duct, cover and hold na tinuturo sa mga earthquake drills. Bakit po tinuturo yan? Kasi nga po, pagkatatakbo ka diretso at nagpanik ka, yung pagtakbo mo habang nag-earthshaking, dyan po may mga bumabagsak. At marami pong studies na dyan po sila nadali habang tumatakbo dahil nabagsakan. So ngayon po, mga ang lindol, mga 1 minute na matagal na po yan, after ng duct, cover and hold, saka po tayo lalabas. That's why Okay, pinapractice teka muna. po yun. Ano yung duck? Ang alam Ayan. po kasi namin yung duck na niluluto. Ano ba yung duck cover? Okay. Peking duck, di ba? Okay. Duck, cover, and hold. Hold, okay. Anong ibig sabihin nun? Okay, hanap tayo, pumubuli tayo sa isang matibay na bagay, lamesa, para maiwasan, maprotektahan yung ating katawan, ang ating sarili sa pagbagsak. So, susuot ka dito, sa Susuot ka po. ilalim. Kung eto yung cover, susuot ka dito. Okay. No? At eto na yung duct, eto na yung cover mo, at hold to your cover, kasi etong cover mo maaaring gumalaw. Ah. Kaya yun yung hold na part sa duct, Ayun, cover, and okay. hold. Ngayon, Oo. pagka wala naman tayong pagtataguan, tumingin tayo sa paligid natin, ano ba ang babagsak sa atin? Huwag po tayong tatakbo, pero drop lang on the ground, tapos medyo takpa lang natin ulo natin, tignan natin ano yung pwedeng bumagsak. But make sure na walang babagsak sa ating poste, puno at kung ano man. So situational awareness po talaga na hindi tayo magpapanik. Duck, Ate cover, Coring. and hold. Hahanap ka talaga ng masisilungan mo. Applicable lang po yan, Ate Coring, sa opisina, sa Okay. mga schools, no? Pero pag outdoors, medyo iba na ang challenge Sa natin. bahay, pwede ka naman sigurong makakahanap. Sa dining table natin. Dining table, pwede ba sa ilalim ng kama? Pwede, kung kakasya po. Kung kakasya, no? Bihira lang yun eh. Well, ang isa pang problema, kapag umaga yan, kailangan nating mag-reunite with our family members. Ang mga bata nasa eskwelahan, yung mga magulang nasa trabaho. So, yung reunification plan, hindi po na pag-uusapan na madalas yan eh. Kasi kailangan mo maglakad, baka hindi magamit ang mga motor, ang mga apat na four-wheel vehicles. So you need to plan, paano ka magkikita-kita? How do you reunite with your families? Lalakad ka, so dapat alam mo yung distance ng bahay mo, ng opisina mo mula sa bahay mo. Then, mag-agree kayo sa isang location, preferably sa bahay, kung saan po kayo magkikita-kita. Then, simula na po ang problema. Kasi pag buhay ka na, ang nakakatakot sa lindol, how do you survive the next days? That's why papasok po yung go bags natin, yung imbak ng pagkain. Saan ka matutulog overnight? Kasi baka yung bahay mo may mga karak at takot ka bumalik. Meron po tayong aftershocks na tinatawag, no? Sa gabi, hindi po tayo makakatulog yan dahil may mga, pagka malakas ang lindol, marami pong aftershocks din na magkakasunod-sunod. Ano naman po ito nasa ibabaw ng mesa na yan? Well, ito po yung iba't ibang klase ng mga tinatawag nating go bags na mention nyo kanina, Ate Coring, di ba? Pero ang gusto kong i-emphasize lang dito sa ating mga go bags, ang mga go bags, kasi nasaan ang mga go bags ng mga tao? Nasa bahay. Nasaan ka ngayon? Nasa studio. So dapat po, mayroon kang go bag or preparedness kahit saan ka magpunta. So gusto ko pong i-advocate yung sa iba't ibang lugar, meron kang bit-bit na survival kits natin. Kahit nasa loob ka ng sasakyan mo. Katulad po, may tinatawag pong first level, yung everyday carry. Ano po yung nasa katawan mo? So yung kunwari, sa keychain ko, meron akong whistle. Kasi kailangan po yung whistle, di ba? Ang whistle po para po makapag-alerto. Pagka na-trap tayo sa loob. Meron din sa go bag, so redundancy. So meron din ako sa in-person gear ang tawag dito. So everyday carry. Diba? So, bakit importante ang pito? Kasi pagka na-trap ka, nasa taas ka ng bubong sa baha, for example, nagpaparescue tayo, yung pito po will call attention Oo nga, of no? people. So, pito is napaka-importante po. Oo nga. On my left pocket, meron po akong flashlight palagi. So, ito po ang example ng everyday carry. So, part of my lifestyle, Ate Coring, is bibit-bit ko itong maliliit na items na to. Correct. So, redundancy po dito sa aking everyday naman na bag. Siyempre, nandiyan yung aking cellphone, yung charger importante. Ang isang importanteng preparedness gadget, Ate Coring, cellphone. Kasi kailangan talaga nating mag-communicate, mag-report ng emergency, hanapin ang mga kasama natin sa bahay. Cellphone na may charger.
Oo. So kung ano pong meron dito, meron din po sa everyday Ayun. item. Bitbit ko po dahil ito po yung near person gear, yung mga ladies bag, di ba? So dapat meron din tayo doon. Kung may kikay kit, meron din dapat na emergency kit na maliit. Lipstick, kailangan may lipstick. Kasi kapag pagka sinalba ka na nung mga poging pulis, di ba? O kailangan maayos ka. Hindi, biro lang yun. Pero I think yung pito, importante ha. Kasi kahit sa hold up di ba? O makidnap ka, hindi ba pwede yung pito-pito na ganyan? Okay, yan naman po. Ano naman po yan? So ito po yung pinaka-go bag ko. Pwede pong ipakita yung mga Yeah. items. Okay, sige. Sa labas ng go bag ko, importante, sa paglindol na pinag-usapan, importante po helmet. Kasi hindi na po tayo gaganon, di ba? Importante, may helmet ka na. At yung ilaw, dahil palaging nagpapanik tayo pag biglang nag-brown out So, etong helmet ko, may ilaw May din nabibili siya. pong helmet na may ilaw? Separate po na binibili. Separate kasi Apo. kakabit mo. Opo. I see. Tapos yung go bag, actually, ang gusto ko lang emphasize, ang go bag kasi ito na lang yung pinakahuling bag na pwede mong madampot sa bahay mo. Okay? Ilalatag ko lang po yung unti. Opo. Okay. So, meron kang basic na sabi nila, ang go bag mo daw may 3 araw na supply ng tubig at pagkain. Medyo hindi po ako nag-agree doon kasi hindi naman kasya sa go bag ng 3 araw na pagkain. Okay, so yan po, ito. energy bar, for example. Ayan. Chocolate na matamis. Yung crackers, importante na meron tayo. Okay. So, tubig. No? Palagi tayo may bitbit na tubig sa ating go bag o kahit saan kayo sa mga bag nyo. Okay. So, Tapos? meron po, ito, importante po ang first aid kit. No? Anong First laman aid po kit. yan? So, ang laman ng first aid kit kadalasan, yung mga pangsugat, mga gasa, bandage. At sa mga go bags natin, kailangan din meron tayong medications natin, yung panglagnat, sakit sa tiyan, diarrhea. At kung may high blood, di ba, yung mga prescription medications, pang-diabetes, dapat meron tayo niya. Kompleto. Kaya ang go bag, Ate Kuring, is individually packed. Hindi yan dapat, angkop dapat yan sa pangangailangan mo. Okay. Yun. So, katulad to, another form of first aid kit. Tapos, importante rin, may toiletry ka. Kasi yung, di ba, kailangan Siyempre. to maintain your sanity. Oo. Ito kakaiba, gusto ko ipakita to. Sa go bag ko, meron akong health banner. Kasi kung matrap ka sa ibabaw ng building, sa bubong mo, umakyat ka, may baha. O yan, di ba? So health, Oo nga makikita ka, naman. nasa labas ka ng building. Okay. Yan. Okay. So yan. So, gusto ko lang emphasize, napaka-importante sa emergency preparedness, yung may flashlight ka palagi. Kahit saan. Kahit sa gilid ng higaan nyo, dapat may flashlight kayo. Ang cellphone nyo, di ba, may flashlight. Yun, napaka-importante. So, pero maganda separate din po. So, iba pa yung flashlight na maliit sa bulsa, iba pa yung nandyan sa go bag. Kasi yung go bag po, hindi ko po kasama palagi ang go bag ko. Sa bahay po yan. Okay. Okay. Ito po, ano po ito? Ay, marami pong uses ang tali. Tali, Ate Coring, importante. Diba? Meron Okay. tayong tali. Ito, gusto kong ma-emphasize din, sa isang disaster event, dapat protektado tayo, helmet, gloves, kasi marami tayong mahahawakan na matatalas, masusugat tayo. Correct. Kung hindi man tayo namatay, nasugatan tayo, alagain na rin tayo. So, dapat safe pa rin tayo. Ano naman po ito? That is called an emergency blanket. Yung mga nilalamig sa baha, nakikita natin, binabalot po yan na parang foil Yes. para ma-retain po ang ating heat sa katawan, para hindi po tayo mag-hypothermia. Ay, alam nyo, nagdadala kami nito pag umaakyat kami ng Tama bundok. po. Apo. Hindi ba? Pag masyadong malamig. It's called pag emergency nagka-camping. blanket. Apo. Ayan. So, ito naman, multiple uses. Pwedeng gawing tuwalya, pwedeng baklava, pwedeng pangtakip pagka alikabok. This is just a Raincoat? poncho, raincoat. Ayan. Meron po akong portable tent. Okay, meron akong maliit na tent na po pwedeng maganda. shelter na nandito. Parang silong, sisilungan mo. Ayan. So ito emergency na pwede ka matulog dito. Ayan. Parang folding na parang cut na ganyan. Ayan. Okay nga, ilista nga natin muna bago tayo magkalimutan. Ano dapat ang laman ng inyong go bag? Ito po yun. So kung sa baha naman, may go bag ka din. Tama Kung po. kunwari, talagang umaangat na yung tubig. So ito po yung ibang go bag ko naman pag sa baha. Okay. Kasi nga waterproof. Okay. Kahit lumubog ka sa tubig baha, safe yung laman. Hindi katulad itong aking isang go bag na to. Ayun. So yung mga pinamimigay ng mga LGU ganito eh. Kasi nga pang baha kadalasan yung pinaghahandaan naman natin. So ganun din. Kung ano naman yan, halos ganun din naman. Ayun. Iba lang yung kanyang material ng bag. Waterproof. Pwedeng gawing salbabida lulutang. Ganun ba? Yes.
okay. Sir Laila. Martin, paano po pag inabutan ka ng sobrang lakas na lindol, nasa loob ka na ng sasakyan at kunyari nasa skyway ka o sa mga tulay, paano pong So gagawin pag natin? bumabaybay tayo, nag-drive tayo, ang feeling ng lindol na malakas pag nagmamaneho, parang flat, naggegewang-gewang. Itabi natin yung sasakyan at magstay lang tayo dun habang nagtitremors, nag-shake, di ba? Saka lang tayo lalabas kapag katapos na. Pero tingnan natin sa tayo hinto, huwag kang hinto sa poste ng kuryente, sa puno, babagsakan tayo. So aware din tayo sa paligid natin. Wag lang yung tulay ang babagsak. Ayun. Hindi ba, no? Tapos Oo. tubig. Nakakatakot po Afraid. sa tulay. Yun naman ang nakakatakot. Okay, sa oras ng sakuna, wag nating hintayin dumating ang panganib bago tayo maghanda. Mas mainam pa rin maging handa kaysa malagay sa alanganin ng pamilya at buhay. Thank you so much, Martin. Thank you, Aguda Jr., Managing Director, Disaster Intelligence Incorporated. Maraming salamat, Ate Coring. Salamat po.